Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin na impeachment luto na. Alam na ni Ping, pinatatagal lang. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, simulan na po natin to. Na pangalawang impormante na, napakalapit sa Malacanang, may direct access, naririnig ang mga sinasabi sa mga pinakamalalapit na kaalyado ng presidente. O di ba? Anong sinasabi ng dalawang impormante? Na talagang ang impeachment ay dahilan para matanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from office. At ito nga daw ang dahilan kung bakit inappoint si Boying Remulla as ombudsman. Dahil ang pangako niya, ipakukulong niya si Sara Duterte. Now, wala pong testigo na napresenta kanina ito po si Attorney Harry Roque. trial ni VP Duterte at nagkaroon lang ng oral arguments kung dapat mapuksan ang mga bank deposits na pinisenta ng AMLAC sa Kamara at saka yung mga tax records na nasa sealed box na galing sa BIR. Ako po yung nagbigay na aking opinion dyan. Kinakailangan po relevant material ang mga ebidensya, pero ang katunayan po ay doon sa complaint na hinain laban kay VP Sara sa Kamara de Representante, wala naman pong sinasabing ultimate facts na magpapatunay na nangurakot si VP Sara. At dahil wala po ultimate facts na nagpapatunay na siya ay guilty of graft and corruption, itong mga sinusupi ng mga dokumento ay kabahagi po ng fishing expedition na labag po sa karapatan ni VP Sara dahil nakasaad po sa ating Bill of Rights na may karapatan si VP Sara to be secure in her papers, no? At kinakailangan po kung merong ipapasupi ng dokumento, ipakita na ito po ay relevant at material na mahirap po gawin ngayon dahil nga po napakadaming hinihingi. Over a period of 20 years ang hinihingi, pati na po yung mga taon na hindi pa naman po Vice President si Inday Sara Duterte. At sa akin pong pananaw, hindi po dapat talagang gamitin niya mga ebidensya na yan dahil ang burden of proof naman talaga po ay nasa prosecution at doon pa lang po sa Kamara de Representante, sila nagsampa na meron daw probable cause pero wala naman pong pinagbabatayan kung hindi ang mga hula nilang laman ng mga dokumento na sa pamamagitan ng mga bank records at ng mga BIR tax filings. Araw-araw kung sinusubaybay ang impeachment, pinapaintindi sa taong bayan sa paniniwala na patas ang nangyayaring paglilitis. Ayan, maraming salamat po, gaya ng Attorney lahat Harry ng mga Roque. paglilitis sa bayang ito, hindi natin maalis ang politika, lalong-lalo na kung impeachment ang pinag-uusapan na kinikilala na isang sui generis. Hindi siya purely political, hindi siya purely legal. Halo. So talagang hindi mabubura ang politika. Bakit ba ako nagtatanong ngayon ng aking sarili kung moro-moro ito? Dalawang bagay po. Una-una, nagtataka ako kung bakit umatras ang defense, ang prosecution sa pagpapresenta kay Attorney Laika Lopez at yung isa pang captain, Delio, at 6 pang testigo para sa kanilang grave threats at inciting to sedition charge. Ang una kong inisip, well, gaya ng sinabi ni Attorney Lorna Capudan, talagang magpapasko na hindi pa matatapos kung hindi nila babawasan ang kanilang mga witnesses. Pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit isang witness na lang ang ipipresenta nila, si Melvin Matibag na NBI, samantalang wala pang testigo na nagpapa-authenticate ng video. Ibig sabihin, kinakailangan sang-ayon sa rules of court, ma-authenticate muna yan ng isang tao na siyang nag-record o di naman kaya kabahagi ng press conference para sabihin na yung video ay katumbas ng tunay na pangyayari sa buhay. Kaya nga akala ko si Laika Lopez ang kukunin nilang hostile witness para i-authenticate yung video. O kundi naman, isa sa mga journalist na inimbita ng NBI. Dahil sabi ng NBI, meron naman sila mga 5 mga journalist na naimbita. So inaasahan ko, isa doon ang mag-authenticate ng video. Dahil sa aking palagay, at ako naman po ay more than 30 years lang naman nag-practice ng batas, hindi talaga sapat na ang NBI mag-authenticate. Yung authenticate na po pwedeng gawin ng isang expert witness kung merong aligasyon na AI. Wala namang ganung aligasyon. Importante lang ma-authenticate para matanggap ng impeachment court. Pero hindi lang isa, dalawa ang binitawang witness ng prosecution. Sumatotal 8. Walo. Bakit? Marami.
Sa aking palagay, ang tunay na dahilan ay dahil alam nila na dapat na lang mapabilis ang paglilitis dahil kahit ano pang gawin ng depensa, makukonvict at makukonvict din naman si Sara Duterte. Bakit naman hindi ako ganyan mag-iisip? Alam naman ng mga abogado, hindi pa authenticated yung tape. Kaya nga pagdating sa formal offer of evidence, pwedeng objectan yan. Dahil wala namang kahit sino na present during the press briefing na nagsasabi na yung video ay talagang naglalahad ng mga tunay na pangyayari sa buhay. So, ano pa ang dahilan kung bakit biglang naisip ko na baka moro-moro na lang itong napapanood natin sa Senado? Well, Baka luto na. narariyan. Diba? Yung katunayan Baka yung impeachment ay luto na, mga kababayan, at pinatatagal lang nila. Opo, ha? na para lang matalaga ang Win Gatchalian at saka ang Chis Escudero as presiding officer, talaga naman ang Gatchalian wing ay ibinago ang saligang batas. Sinabi nila na 12 lang pwede na mag-elect ng mga bagong chairperson ng mga Correct. committees at pwede na magbago ng rules bukod pa doon sa pagtatalaga di umano kay Win Gatchalian bilang acting Senate President at Senate Pro Tempore. Wala pong ganyang kapangyarihan ng Senado. Talagang tanging taong bayan lang ang pwede magbigay bisa sa saligang batas at bagamat tagagawa ng batas at sole judge sa impeachment trials ang Senado, di naman nila pwede baguhin ang saligang batas. Tapos nandiyan yung sinabi ni Chis Escudero na kinakailangan 16 ang boto para matanggal si BP Sara. Pero nandiyan naman si Senator Ping na nagsasabi, talagang magkakamatayan. 14 lang ang kinakailangan dahil ang basihan ng 2/3 ay yung mga makakaboto lamang. Grabe, no? Grabe si Ping. Ito na naman si Ping Lacson, mga kababayan, ha? Hindi na nga tinitigilan si Senator Dante Marcoleta. Ayaw pang magpapigil dito sa impeachment na ito. Kung ano po yung napapaloob sa ating konstitusyon, yun po dapat ang ating sundin, mga kababayan. Huwag po tayong magbe-bend ng mga batas. Huwag tayong magbe-bend ng mga rules, mga kababayan. Supposed to be kayo po ang mga role model, di ba? Dapat kayo po, mga kababayan, ang nagpapakita kung paano susundin ang konstitusyon o ang ating batas. Nako. Ano ba yan? Baliwan na ba ngayon ng saligang batas? Miski malinaw na nga ang sinasabi sa saligang batas na ang Senate President ay halal lamang ng mayorya ng miyembro ng lahat ng miyembro ng Senado, which is 13. At siyempre, ang quorum ay kinakailangan mayorya rin ng lahat ng miyembro ng Senado, 13. And yet, nabaliwala. So yan pala yung pangalawang basehan ko kung bakit parang moro-moro lang. Kasi yung mga politiko na nais talaga tanggalin si Inday Sara Duterte, gagawin ng lahat kasama na dyan yung pagbabaliwala sa sinasabi ng saligang batas. Pero pangatlo, meron tayong informante na pangalawang informante na napakalapit sa Malacanang. May direct access. Naririnig ang mga sinasabi sa mga pinakamalalapit na kaalyado ng Sino kaya presidente. ito? O di ba? Anong sinasabi ng dalawang informante? Na talagang ang impeachment ay dahilan para matanggal si Inday Sara Duterte nang sa ganon makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from office at ito nga daw ang dahilan kung bakit inappoint si Boying Remulla as ombudsman. Ayun, yan pala yung plano nila, mga kababayan, no? Ngako niya, ipakukulong niya si Sara Duterte. Now, actually, yung isang informante, dati pa sinasabi yan, wala nang bago. Naikwento ko na sa inyo yan. Itong pangalawa, kahapon lang sinabi sa akin. At ang sabi nga sa akin, mga nagre-report ito, true, it is hearsay, pero ang nagre-report ito ay mga tao na kasakasama ng pinakamalalapit doon sa makapangyarihan sa ating bayan na nag-usap-usap habang sila ay magkakasama. Hearsay, pero hindi naman ako hukuman, so pwede ko rin bigyan yan ng halaga. Na talagang ang sabi nila, 2 months ago pa, nayari na nila si Sara Duterte dyan sa impeachment court. So kapag pinagtagni-tagni mo itong mga bagay-bagay na ito, unang-una, yung biglang pagtigil kay Melvin Matibag at lilimitahan sa 3 ang testigo para dun sa grave threat at incitement to sedition, which is the first count of impeachable offense of prosecution, na wala pang kahit sino na nag-authenticate ng video. Pangalawa, yung pagre-rewrite ng saligang batas na ginagawa ng Gatchalian Wing
na ngayon po ay nakaposisyon sa Senado at yung pagbaliwala nila sa quorum, pagbaliwala nila doon sa boto para sa Senate President at posibleng pagbaliwala nila doon sa numero ng boto para makonvict si Sara Duterte at Planado ang dalawang lahat ng ito. informante na nagsasabi na talagang ang intensyon ay tanggalin si Inday Sara kahit anuman mangyari para makasuhan at magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Mukhang ngayon, nag-iisip ako, baka nga wala nang dahilan para subaybayan pa yung impeachment hearing na yan. Lutong-luto na dahil ito kahit mga ano pang kababayan. No? argumento So, ang pinapahiwatig lang dito ni Atty. Harry Roque, mga karbi natin, lutong-luto na ang impeachment. Pinatatagal lang po mga kababayan. Grabe naman po. Masyado na po silang halata from the very beginning hanggang ngayon. Sabi nga ni Atty. Poa, konektado po ang lahat ng ito, mga kababayan. ng depensa, talaga naman ang tutunguin lang yan ay conviction para matanggal sa posisyon at magkaroon ng perpetual disqualification from public office. Well, sana nga po hindi. Pero kung kayo ang mga Marcos talaga at yung pakay ay manatili sa pwesto till kingdom come, alam nyo naman talaga na Duterte ang pinakamalaking balakid sa kanyang plano. At bagamat nakakulong na si Tatay Digong, una-una, abay hindi kayo sigurado hindi mapapawala si Tatay Digong, ha? Lalong-lalo na determinado mga Amerikano Yan na ang good ngayon news. ang ICC. At lalong-lalo na pati itong prosecutor na naging dahilan sa pagsampa ng kaso labang kay Tatay Digong ay talagang suspendido na bilang abogado, hindi lang Sana sa ICC, nga po makauwi na, kundi sa kanyang sariling bansa sa United Kingdom. Ibig sabihin, meron dungis sa pagkatao ng prosecutor, hindi maiiwasan ang pagtanong, baka meron ding dungis doon sa pag-iimbestiga gaya ng sinasabi ng Brave Marine 18 na lumabas ang at least $2 million para sa investigasyon ng kaso labang kay Tatay Digong. So, kapag may posibilidad na makabalik pa si Tatay Digong, importante mawala sa posisyon si Inday Sara Duterte, hindi makatakbo sa eleksyon. Kaya nga ngayon nag-iisip ako, tama ba na dahil sa time difference sa Europa at Pilipinas, ako'y mapupuyat sa pagko-cover ng impeachment trial neto, samantalang ang totoo, moro-moro na lang yan. Dahil meron na talagang script na patatanggal si Inday Sara bilang presidente. Well, sa ngayon po. So ano yung sinasabi ni Chis Escudero, mga kababayan? Palabas lang ba yun para syempre makuha yung, di ba, loob ng taong bayan na, sige, umpisahan natin sa sasabihin kong kailangan 16 na boto ang kailangan. Pero at the end of the day pala, mga karbi natin, ibebenda naman po nila yung law, ibebenda naman po nila yung konstitusyon at gagawin nilang 14. Gagawin po nilang 14 mga kababayan. Sino pa kaya yung isa? Nababaliktad mga karbi natin. Diba? Kasi alam naman po natin na 13 na lang sila. 13 pa lang sila. No? Yung majority ngayon 13. So kung 14, kailangan pa nila ng isa. Kung 16, kailangan pa nila ng 3 mga kababayan. Sino kaya yung mga babaliktad para ma-impeach si BP Sara? So yan po ang ating aabangan mga kababayan. Ako po yung mga hudas. Natatakot na mukhang dyan nga po patungo itong trial neto. Bagamat nakita nyo naman po, masusi kung binabantayan yan, in the hope na magiging patas. Pero nakikita ko na po ang division ngayon ng Senado. Nakikita ko na ang boses talaga na para sa katotohanan ay kakaunti lamang. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla. Amy Marcos. Pero doon sa kabila, nakikita ko na kahit anong sabihin ng depensa, guilty na talaga si Vice President Duterte. Sino-sino yan? Francis Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, pati Ping Lacson, ang magkapatid na Tulfo. Ibig sabihin, baliwala ang ebidensya sa karamihan ng mga senador. At mukhang boboto sila sang-ayon din sa division ngayon ng Senado, mayorya at minorya. At alam naman natin na talagang linalagas nila ang minorya. Dati-rati, nandyan pa si Bato de la Rosa, si Jigo Estrada, si Marcoleta. Senator Marcoleta. Ngayon, nawala ng tuluyan. Ngayon, pati si Senator Cayetano. At may posibilidad pa. At yun naman ay sabi rin ng aking informante na meron pang
posibleng 2 hanggang Dalawa. 3 senador na pupuruhan, bukod pa yan doon sa nauna lang Yung napuruhan 2 bilyar na si siguro, Chis no? Escudero at saka si Villanueva. Ang inaasahan ko dahil pinagbigyan na ni Chis Escudero at si Villanueva na sumapi na sila sa mayorya at hindi na sila kakasuhan, boboto na sila sang-ayon sa kanilang konsyensya. Pero parang malabo yun. Dahil Malabo. kinakailangan nga ng 16 o kung paniniwalaan natin si Ping Lacson, 14. Pag 14 ang kinakailangan para to convict, isa na lang ang kinakailangan ng mayorya. At madali po makakuha ng isa dahil meron silang tinatarget na magkapatid na Villar at tinatarget pa rin nila si Bongo at tinatarget pa rin nila si Alan Peter Cayetano. Correct. Madali po makakuha ng isa sa 4 na yan para maging 14. Kung 16, mas mahirap, pero kung meron silang 13 at meron pa silang 4 na pupuruhan, kaya pa rin. Dahil yan po ay 17. Isa lang ang sumuway dyan, po pwede nilang makonvict si Inday Sara Duterte. Kaya nga po, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa Lunes. Kung gigising na naman ako ng maaga para subaybayan ang paglilitis o talagang pababayaan ko na at tanggapin ang katotohanan na dahil ito ay political na proseso rin, bagamat dapat kinukonsidera ang ebidensya, mukhang meron ng desisyon. Inukit sa Malacanang, ipatutupad ng mga kaalyado sa Senado. Kayo po, dapat pa ba tayong manood o tanggapin na ang mapait na katotohanan na moro-moro na lang ang impeachment? Ang ating pagdarasal sa may kapal, wag naman po. Sana po, sapian ng Holy Spirit ang mga senador para buksan ang mata sa mga ebidensya at base sa ebidensya, maghusga kung talaga nga bong nagkasala ang Inday Sara Duterte. Pero ngayon po, ang pag-usapan natin ay yung opisyal na kasagutan ng gobyerno ni Marcos doon sa panawagan ni Marco Rubio na Secretary of Foreign Affairs o Secretary of State ng Amerika para sa lahat ng mga aliado na gumawa na ng hakbang para mabuwag na ang ICC. Ano bang hinihingi ng Secretary Rubio? No? Una-una, hinihingi niya na ang mga kaalyado bumitiw sa pagiging miyembro. Ito naman po siguro ay mangyayari na miski hindi gumawa ng ganyang panawagan si Rubio dahil ang members po ng African Union, 55 states of Africa, ay nagsabi na talagang intention nilang bumitiw. Sa katunayan, 3 African states po, bukod pa sa Burundi, so 4 na po yan na African states ay bumitiw. Kasama po dyan ang Mali, ang Burkina Faso, at saka nakalimutan ko yung isa pa, Niger. Okay. So, 4 na pong African states na bumitiw kasama ang Pilipinas. Yung Hungary po bumitiw pero nagkaroon na bagong Prime Minister kaya po pinagpaliban ang pagbibitiw sa ICC pero tignan po natin ang developments dyan. Now, ano bang hinihingi ng Amerika? Una-una, para sa mga kaalyado na bumitiw. Pangalawa, para sa mga kaalyado na suportahan ng sanctions na inimpose ng ICC laban sa ICC itself, laban sa mga opisyalis ng ICC kasama Sabi po ni Antikler, mga kababayan, hindi daw po nila susuportahan, hindi susuportahan ng gobyerno ng Pilipinas ang gobyerno ng Amerika pagdating po dyan sa ICC. Paano ba yan? Isa po tayo sa mga kaalyado, no? Matatawag na kaalyado ng Amerika. So, ibig bang sabihin nito, mga kababayan, dahil hindi sila makikinabang doon sa pinag-uutos ng Amerika, ay hindi na nila ito susundin? I think malabo yan, mga kababayan, kasi napakarami po ng mga kasunduan, no, ng Amerika at ng Pilipinas sa ngayon, di ba? Na nakikinabang ang Amerika at nakikinabang ang Pilipinas. So, ano to, mapipilitan ngayon ang gobyerno ni Marcos na sundin ang sinasabi ni President Trump, no? Na talagang kapag hindi, di ba? Pag sumuporta pa kayo diyan sa ICC, okay, ay masasanction kayo. Aray ko po. Tama na ang mga judges at prosecutor. Ibig sabihin, i-freeze ang kanilang mga bank accounts para mas sila ay makasweldo dyan sa ICC ay hindi sila makakagamit ng kahit anong bank deposit outside of Europe. Actually, pati po sa Europe may issue dyan kasi merong legislation po ang Amerika na kapag ang mga foreign corporations ay hindi sumunod sa mga freeze orders ng Amerika, yung mga assets ng mga
foreign companies na nasa Amerika ay Nako, subject din to yari. a freezing ng Mm. American government, no? Bagamat Yari meron sila naman dito, mga counter kababayan. legislation ng EU na dapat hindi sumunod ang mga European companies sa ganyang batas ng Estados Unidos. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion doon po sa video ngayon mga karibin natin, i-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito mga kababayan, ito pong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga mga karibin natin, unahin na po natin to, no? Itong PNP, ayon po dito mga karibin natin sa ang balita ngayon na PNP ibinida na bumaba na umano ng 20.6% ang mga focus crimes. Ba? Maganda ang pinapakita ng datos pero hindi rito nagtatapos ang ating trabaho. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mas ligtas at mas kampante ang ating mga kababayan sa kanilang mga komunidad. Ayan mga karibin natin ha. Pero ibinibida po nila na bumaba umano ang krimen mga kababayan sa ating bansa. Oh. Pero anong nangyayari ngayon sa ating bansa mga kababayan? Aba, eto, this is my opinion mga karibin natin. Marahil dahil po sa walang kamay na bakal ang ating pamahalaan, kaya nagkakaganito ang ating mga kababayan. Puro abusado, mga mandoloko, no? Mga ogaga, ayan mga kababayan. Kung ano na lang kasi, tingnan nyo mula sa Tacloban, di ba? Nasimulan sa Tacloban at saka mayroon pang isa sa hindi ko alam kung anong lugar yon, tinagtad yung kanyang di ba, chinap-chap yung kanyang ina ng isang bangag mga kababayan. Tapos nung nakaraan lang mga karibin natin, ito pong rider, di ba? Grabe na po ito. Tapos gusto nyo kaming papaniwalain na bumaba na talaga ang krimen sa ating bansa ng 20.06 or 20.6%. Ba, nagpapatawa yata itong mga taga PNP, Ano ba? Sinasabi nyo ba ito para magkaroon po ang presidente ng maiuulat sa kanyang sona? Aabangan po natin yan mga kababayan kung anong sasabihin ng presidente patungkol po sa crime rate ng ating bansa. 'Di ba? Talagang masusupal pala siya sa taong bayan kapag sinabi niyang bumaba na ang crime rate sa ating bansa mga karibin natin. Dahil tayo mismo mga kababayan, sasabihin talaga natin, "Beset kayo. Pinagloloko no. Pinagloloko ninyo." Yung taong bayan. Sabi po dito ni George, mga buwaon. Ayan mga kababayan, ibig sabihin mga sinungaling. Ayan. Bagsak ang turismo sa Pinas. Paano naging safe yan? Bukod sa turismo mga kababayan, hindi lang po turismo ang bagsak. Bagsak na lahat. Ang tumataas lang mga kababayan ay yung kriminalidad mga karibin natin. Tapos sinasabi pa nila, pababa ng pababa. Ay nako, pinagloloko tayo nito mga kababayan. Sabi po dito ni Olitraste, Agas, gago kang pulis ka. Tangawil sa probinsya siguro pero sa Luzon, bullshit kang animala ka. You know what, kahit sa probinsya, yung Leyte probinsya ba yun? I mean, yung Leyte, Luzon ba yun? Hindi. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas talagang may krimen mga kababayan at mas lalo pang lumalala sa panahon ngayon, di ba? Kayo lang, sabi po ni John, bumabawi sila sa salita. Sa salita lang sila bumabawi pero sa gawa mga kababayan, ewan ko lang Bumaba kailan, sabi po ni Gab. Ayan mga karabin. Kwento mo na lang sa pagong, sabi po ni Daniel. Sabi po ni Lorna, halos nga araw-araw may krimen. Ayan. Ano pong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong mga karabin natin. Ito po yung about sa flood control. Ito pong si etong si Senator Erwin Tulfo. Ito, pakinggan nyo po ito. Sabi po dito, Tulfo, umapila na kung maaari, wag masyado hata at mag-relax lang muna sa flood control si Senator Alan Peter Cayetano.
Nayubak. Okay, relax lang muna tayo mga kababayan habang inuubos pa nila yung kanilang maleta, di ba? Mayroon po kaming mga investigation na nagagawin sa flood control. So, relax lang, wag masyadong hata. Dadating po tayo dyan, hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Ayon po yan kay Senator Erwin Tulfo. Relax lang po, darating po tayo dyan. Kailan? Diba? Kailan tayo darating dyan? Pagtapos na ang mga termino ninyo? Ha? Pagtapos na kayo? Pag simot na talaga ang kaban ng bayan, saka na tayo darating dyan. Diba? Mga hinayupak. Diba? Bakit hindi ngayon? Sa bagay, inuuna po nila yung impeachment ni BP Sara para pag na-impeach si BP Sara, wala na. Diba? Pwede na ulit silang magnakaw mga kababayan. Aray ko. Sabi po dito ni Osmer, relax daw. Takot yarn. Meron naman talaga every week nga ni ano to? Nahahatiran? Aba? On the making pa yung script. Ayan Ginawa pa lang yung script. Ngatog ang tuhod ni Erich Bendelo. Kurap Kailan? Sa 2028 kayo mag-iimbestiga? Correct. Sa 2028 pa yan mag-iimbestiga mga kababayan. No? Matatapos na ang 2 taon, puro umpisa lang yan. Hanggang ngayon, umpisa pa rin sila mga karibin natin. Walang katapusan, puro umpisa lang ang kanilang nalalaman. Ariyan, ano po ang masasabi nyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto mga kababayan, last po natin pag-uusapan, eto pong si Ante Claire. Aba, sabi po dito, kaya ba ng Vice Presidente na mamuno bilang Pangulo sa mga susunod na taon? Ano sa palagay mo, Claire? No? Kung nakakaya nga ni Presidente Bongbong Marcos ngayon na bangag, si Vice Presidente pa kaya na hindi bangag? Di ba? Nakakaya mo ang maging PCO, di ba? Undersecretary na sinungaling ka. Yung papalit pa kaya sa'yo, hindi niya kayanin. Siyempre, ako nasasagot dito mga kababayan, kakayanin po ni Vice Presidente ang maging Pangulo sa susunod na taon. Sa mga susunod na taon. Bakit natatakot ka ba? Tanong lang bakit natatakot ka ba? Na maging Pangulo si BP Sara sa mga susunod na taon? Yun yung tanong. Kung natatakot ba kayo? Kasi kung natatakot kayo, dapat lang na matakot talaga kayo, mga hinayupak kayo. Diba? Dahil sa pinaggagawa ninyo, naging ganito ang bansa natin. Nako. Ito po ang sabi dito ng ating mga kababayan. Kaya ng kaya, bakit ikaw Claire, kaya mo ba? Hihihi. Ayan, sabi po ni, sino yun? Ni Rapal. Ayan. Sabi po ni Ignacia, sa Ignacia pala yun, ano? Sabi po, kaya ni BP Mamuno bilang presidente ng Pilipinas. Okay? Buwang Jod, tuod, na kaya ni BBM nga puro negative ratings niya. Kodigo ka. Correct ang grabe mo magsalita, Claire. Kaya ba? Si presidente nga, negatibo na, kinakaya pa rin. Si BP Sara pa kaya na positive 31, di ba? Habulin nyo muna yung positive 31, di ba? Kahit nga makasiro lang kayo, kahit makasiro lang sila sa ratings mga kababayan, masayang-masaya na sila. Bakit? Dito nga sa negative 7 mga kababayan, di ba? Negative 7 po ang kanyang ratings, masayang-masaya na sila. Yung makasiro pa kaya? Kaya kailangan sa sunod na survey, zero ka na. Zero ka na, magiging masaya na sila diyan pag zero na sila. Grabe itong administrasyong ito. Masaya na sa zero ang trust rating mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion diyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito mga karabin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.